Ikata-41 pagpapahiya. Tinasabi mo bang iba ka sa hitsura mo? Nakita mo na ba itong susi na dala ko? Sigurado akong wala ka pa dahil hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataong sumakay sa isang BMW sa buong buhay mo. Kumikislap ang mga headlamp ng marangyang BMW sa likod niya nang i-unlock niya ang sasakyan gamit ang remote control matapos ang kanyang retorika na tanong. Tumawa si Justin at nagkomento, "Ha? Kailan pa nagsimulang isaalang-alang ng iba ang BMW na isang marangyang sasakyan? Hindi ko naman gugustuhin kung mag-alok ka ng isa. How dare she show off something that is worth less than $500,000 in front of me? Iyan ba ang iyong pride speaking? Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Natatakot ako na ang dalawa sa inyo ay hindi man lang makaipon ng sapat kahit na matapos ang trabaho ng inyong mga asno para sa paunang bayad ng sasakyan dahil ito ay magagasto sa inyo ng 300,000 sa kabuuan. Alam naming umasa siya sa electric scooter niyang iyon para mag-commute papuntang trabaho sa nakalipas na kalahating dekada dahil hindi niya kayang bumili ng ordinaryong sasakyan na aabot sa kanya ng mahigit 40,000. Walang paraan na makakayanan niya ang isang nakakatakot na BMW kapag hindi niya makuha ang kanyang sarili ng kotse. Dagdag pa ni Justin, is that a big deal? Ibig kong sabihin, 300,000 ba ang marami? Ang pangunahing paraan ng transportasyon ko ay isang helicopter. Ang isang chopper ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon upang makagawa. Higit pa rito, ang mga mayroon ako ay pasadyang ginawa upang matugunan ang aking mga pangangailangan. Ang mga iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon bawat isa. Hindi isang pagmamalabas na isaalang-alang ang isang BMW na mas mababa sa mga iyon, hindi ba? Anong uri ng kotse sa tingin mo ang kwalipikado sa hanay ng mga luxury car? Tanong ni Zoe sa pagtatangkang itulak si Justin sa kanyang limitasyon. Mga kotse na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon. Imbes na makipag-away kay Justin, sinigawan ni Zoe si Diana, kahit 1 milyon. Duda ako kung nahawakan mo pa ang isa kasing mahal niyan dati. Diana, paano mo nakilala ang lalaking ito dito? Kung siya ay napakayaman, pagawin mo siya tungkol sa iyong basurang scooter. She rolled her eyes and remarked to Justin, "Stop talking shit when you don't have the capability to back your words up." Ang ginagawa mo lang ay pinapahiya si Diana. Pumasok si Zoe sa opisina sa unahan ni Diana. Magsasalita pa sana si Justin, ngunit itinago niya ang lahat ng masulyapan niya ang malungkot na tingin ni Diana. Pinigilan niya ang pagnanasang ilabas ang kanyang emosyon at sinabi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Justin, umuwi ka kaagad at umalis ka sa aking paningin." Ha? Anong problema, Diana? Baka sa mukha niya ang pagkalito ni Justin. Hindi na napigilan ni Diana ang galit. Sumigaw siya, "Seryoso ka bang nagtatanong kung bakit? Hindi ko na kaya, Justin. Kailan ka titigil sa panloloko at pagmamalabas ng mga bagay? Hindi iyon bluff. Hindi rin naman ako nag-e-exaggerate. Gusto talaga kitang bilhan ng kotse. Anong problema? Isa lang itong mamahaling sasakyan na aabutin ko ng hindi hihigit sa 1 milyon. Bakit niya iisipin na bluff iyon?" Lalong nagalit si Diana nang marinig niya ito. "Hindi pa ba sapat ang pagpapahiya mo sa sarili mo at sa akin? Kailan ka titigil sa pamumuhay sa iyong imahinasyon na mundo? Hindi ko ba sinabi sa'yo na hindi big deal kung mahirap ka? Nakakahiya sa tuwing hahayaan mo ang iyong ego na maunahan ka at magsimulang kumilos na parang miyembro ka ng mataas na antas." Hindi na makayanan ang presensya ng lalaki, tinahak niya ang daan patungo sa opisina nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Ito ay higit pa sa sapat. Bakit hindi man lang siya nagbago gayong 3 taon na ang lumipas? Matututo pa ba siyang dalhin ang sarili ng mas mapagkumbaba? Nakatitig sa paalis na figure ng galit na babae, ang natulala na si Justin ay bumulong, "Anong problema, Diana? Sasakyan lang naman di ba? Kung ang mundo ang bagay na gusto mo, sasakupin ko ito at ibibigay ko sa iyo." Ilang segundo pagkatapos ng pag-alis ni Diana, inabot ni Justin ang kanyang telepono at tumawag, na seryosong nagtanong, "Nakabili ka na ba ng mansyon na kailangan ko?" Sa ibabaw ng isang kotse, naisip ni Justin na kunin si Diana ang pinakamagastos na mansyon sa Jadeboro. Tiniyak ni Harrison na nasa kabilang dulo ng tawag kay Justin, "Mr. De La Cruz, handa na ang mansyon." Noong una, tutol ang may-ari sa ideyang ibenta ito, ngunit nagbago ang isip niya nang malaman niyang ang makapangyarihang Osir ang bibili nito. "Kung hindi ako nagkakamali, ngayon lang niya na-renovate ang buong lugar."
Nakipag-ugnayan na pala siya kay Harrison para ayusin niya ang lahat para sa kanya. Magaling. Magkano ang ginastos mo? Hindi naman masyado, Mr. De La Cruz. Isaalang-alang lamang ito bilang isang pasasalamat mula sa akin. Kahit natutol si Harrison sa ideya na tanggapin ang bayad ni Justin, inulit ni Justin ang kanyang tanong, magkano ito? ₱200 milyon. Tagot ni Harrison na nanginginig ang boses. Pumunta sa aking lugar sa loob ng 2 araw upang kolektahin ang bayad. Ang 200 milyon bilang kapalit ng pinakamagastos na mansyon sa Jadeboro ay itinuring na isang ganap na pagnanakaw nang gumastos siya ng higit sa 10 bilyon upang makuha ang kanyang palasyo sa Yaleview at iparenovate ito. Ang aking asawa, si Diana, ang magiging may-ari ng mansyon. Oo, Mr. De La Cruz. Speaking of which, alam mo ba kung saan ako makakakuha ng isang luxury car sa Jadeboro? Ginoo. De La Cruz, kailangan mo ba ng kotse? Ako talaga ang may-ari ng isang car dealership. Bakit hindi ka pumunta at kumuha ng Lamborghini? Lamborghini. I guess it's not half bad as a gift for Diana. Sure, dadaan ako saglit. Pwede mo bang i-text sa akin ang address ng tindahan? Yes, pupunta ba ako para I welcome ka? Na, pupunta ako at gagawin ko ang lahat sa lalong madaling panahon. Tutol si Justin sa ideya ng pagtag ni Harrison, kung hindi, siya ay magiging limelight muli. Maaaring pabor ang staff kay Harrison at mag-alok sa akin ng napakababang presyo. Maaari akong umalis sa tindahan ng walang babayaran, ngunit hindi iyon ang gusto ko. I don't wish to take advantage of him since it's nothing I can't afford. Sige, i-text ko agad sa iyo ang address. Dinala ni Harrison ang sarili sa isang mapagpakumbaba na paraan kahit na ito ay walang iba kundi isang tawag sa telepono. Ibinaba ni Justin ang tawag nang matapos na niya ang pakikipag-usap kay Harrison. Sa kabilang banda, tumawag si Harrison at inutusan ang namamahala sa dealership ng kotse, isang mahalagang bisita ko ang bibisita sa tindahan sa ilang sandali. Alam mo naman ang protocol, di ba? Kabanata 42 Pagbili ng kotse. Makalipas ang 1 oras, nakarating si Justin sa Central Business District ng Jadeboro gamit ang kanyang electric scooter. Bilang isa sa mga pinakamarangyang sports car sa mundo, ang showroom ng isang dealership ng Lamborghini na kotse ay magpapahiya sa mga kakumpetensya ng brand. Bukod sa pinakamurang modelo na gagastusin ng may-ari ng hindi bababa sa 2 milyon, mayroon pang ilang limitadong edisyon na napakataas na mga kotse sa showroom. Nagulat ang lahat, may isang taong mukhang takas ang pumunta sa tindahan gamit ang isang electric scooter. Anong ginagawa ng lalaking iyon dito? Seryoso ba siyang nag-iisip na bisitahin ang showroom ng ganoong eksklusibong brand? Ha? Kaya ba niya talagang bumili ng nakakatakot na Lamborghini kapag mukhang wala pa siyang sapat na pambili ng ekstrang gulong ng brand? Siguro tabero lang siya o technician. Sa palagay mo ay wala siyang higit sa 100 na kasama niya, di ba? Ang baho niya. Naaamoy ko ang amoy niya kapag ilang dipo lang ang layo namin sa isa't isa. Ang mga nasa paligid ni Justin ay nakipag-ugnayan sa kanilang sarili sa isa pang yugto ng mainit na talakayan sa ilang sandali pagkatapos niyang huminto sa pasukan ng showroom. Hindi na ito nakakagulat dahil kahit na ang pinakamababang customer ay lalabas sa showroom na may kasamang Mercedes-Benz o BMW sa halip na isang electric scooter na kalahating dekada na ang edad tulad ni Justin. Ilang minuto matapos niyang iparada ang electric scooter, humarang si Audrey, isang mayabang na sales assistant, at nagtanong, "Hoy, anong ginagawa mo dito? Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok dito? Ano? Bawal ba ako dito?" Tanong ni Justin habang nakakunot ang noo. "Hindi namin kailangan ang iyong serbisyo dahil maayos ang lahat sa tindahan." Sagot ni Audrey na nakakunot ang mukha sa disgusto. "Nasabi ko na bang nandito ako para mag-ayos ng kahit ano? Ipinapahiwatig mo bang hindi ako maaaring maging customer mo?" Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Justin. "Ha? Ikaw? Customer natin? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung kaya mo ang pinakamurang paninda o hindi? Alam mo ba na ang isang payong natin ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000? Mas mahal pa yan sa electric scooter mo dyan." Nanunuya ang sales assistant. "Anong problema? Hindi ba pwedeng ang may-ari ng electric scooter ang may-ari ng Lamborghini? Kailangan mong tumabi at huwag nang hamarang sa daraanan ko. Natatakot akong hindi ko kaya kung nandito ka lang para sumilong sa init."
Kung hindi iyon ang kaso, narito ka ba upang kumuha ng ilang mga larawan upang linlangin ang mga babae sa club? Kung kaya mong bumili ng nakakatakot na Lamborghini, luluhod ako at yuyuko sa harap mo. Ha? Tilungan sa init. Kumuha ng ilang larawan upang linlangin ang iba. May mali ba sa sales assistant na ito? Nagdilim ang mukha ni Justin sa iritasyon, hindi niya matiis ang pang-iinsulto sa kanya ng iba kapag hindi siya aasa sa gayong maliliit na pakulo para ipagtapat sa kanya ng iba. Kunin mo agad ang manager. Tauna, wala siyang intensyon na gumawa ng kaguluhan sa isang bagay na walang kwenta, kaya naman sinabi niya kay Harrison na hindi na kailangan ang kanyang presensya. Gayunpaman, hindi na niya natiis ang babaeng snob na nakatingin sa kanya. Ha! Walang oras ang manager ko sa mga katulad mo. May oras lang siya para sa mga potensyal na may-ari ng Lamborghinis. Kung hindi mo nakikita ang iyong sarili sa labas, kukunin ko ang mga security guard na ituro sa iyo ang daan palabas. Lumingon ang sales assistant at sumigaw, maaari bang may magturo sa pulubi na ito ng daan palabas dito? Nagmamadaling lumabas ng tindahan ang mga security guard dala ang kanilang mga butute nang marinig nila si Audrey. Ang isa sa kanila ay nagtanong, sigurado ka bang hindi ka aalis? Mas mabuting huwag mo kaming panagutin sa mga bagay na naghihintay sa iyo. Akala nila nandoon si Justin para kumuha ng ilang litrato para sa kanyang social media account. With that being said, iba si Justin sa mga mapagpanggap na taong nakasalubong nila noon. At least, magbibihis sila na parang miyembro sila ng upper echelon. Takabaligtaran, hindi man lang nag-abala si Justin na isuot ang kanyang pinakamagandang damit at nagpakita ng hindi nagpapalit. Tinusubukan mo akong paalisin. Yay! Tignan natin kung may lakas ng loob ang boss mong si Harrison na paalisin ako, huwag ka na lang. Sa sandaling kukunin na ni Justin ang kanyang telepono, narinig niya ang matinis na busina ng sasakyan mula sa kanyang likuran. Huminto ang isang pulang-pula na Maserati sa pasukan ng dealership ng kotse bago bumaba ang isang binata mula sa kotse. Napakunot ang noo niya sa presensya ng electric scooter ilang di pa ang layo at nagtanong, simula kailan isinama ng tindahan ang mga electric scooter bilang isa sa kanilang mga paninda. Malinaw na ito ay isang sarkastikong pananalita na sinadya upang mapahiya si Justin. Sa kabilang banda, malawak na ngiti ang binati ni Audrey sa binata, "Hello, sir. Maligayang pagdating. Tumama ka sa akin." It just took her a few seconds to change her expression nang lubusan siyang naiinis sa presensya ni Justin ilang sandali ang nakalipas. Saan galing itong electric scooter? Basagin ito at itapon sa kung saan. Sobrang nakakahiya. Nagmamayabang ang binata sa tindahan sa halip na makipag-usap kay Justin. Tiniyak sa kanya ni Audrey, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Pinandilatan niya ang mga security guard na nasa tabi niya at nagtanong, tumigil ka sa pagtayo at ilabas mo siya at ang electric scooter niya. Oo. Ang galit ni Justin ay nakasulat sa buong mukha niya. Hindi man lang naabutan ng mga security guard ang walang kalaban-laban na si Justin dahil napilitan silang lumuhod sa pamamagitan ng dalawang maayos na sipa mula sa kanya. How dare you try to put your marumi kamay on me? Babaliin ko ang mga braso ng sino mang magtangkang sirain ang electric scooter. Tulong. May nagtatangkang bugbugin ang mga tauhan ng tindahan. Matagumpay na nakaagaw ng atensyon ng isang nakababagay na lalaki sa lobby ang sigaw ni Audrey. Nagmamadali siyang lumabas ng tindahan at nagtanong, anong nangyayari? Sino ang gumagawa ng eksena sa labas ng showroom? Siya yun. Mr. Sandwich, itong kawawang tao dito, binugbog ang mga security guard ng tindahan. Ipinarade niya ang kanyang electric scooter sa pasukan na humahad lang sa mga potensyal na customer. Hindi naman kailangang sayangin ang oras natin sa kanya. Kunin mo lang ang mga pulis para kunin siya sa kustodiya. Si Oliver Sandwich, na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay sumulyap kay Justin bago bumalik sa tindahan. Pinati niya ang binata sa tabi niya, "Hi, are you Mr. Gold?" Kabanata 43 Isang snob. Ang binata na dumating sa Maserati, si Charles, ay nagpatigil kay Oliver na tapusin ang kanyang pangungusap nang marinig niyang binati siya ng huli sa magalang na paraan. Inaasahan mo ba ako? Ikaw talaga. Sumama ka sa akin, Mr. De La Cruz. Nang masigasig na tumugon si Charles, naisip ni Oliver na siya ang mahalagang panauhin na binanggit ni Harrison.
Bagamat hindi alam ni Charles ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Oliver na may ibang apelyido, naisipan niyang makipaglaro kay Oliver dahil masarap sa pakiramdam na ituring na mas mataas kaysa sa iba. Dumating ang ilang magagaling na sales assistant at sumama kay Audrey sa pagbati sa kanya nang magmarcha siya sa showroom. Magandang umaga, Mr. De La Cruz. Si Charles ay nabigla sa isang pakiramdam ng tagumpay nang makita niya ang napakarilag na mga katulong sa pagbebenta. Inilagay nila ang kanilang pinakamahusay na akma para sa mahalagang panauhin ni Harrison. Sa kabila ng masasamang kaisipan na nasa isip niya, sinubukan niyang manatiling kalmado at tumango lang ang sagot. Sa sinabing iyon, napako ang mga mata niya sa mga sales assistant dahil naiintriga siya sa mga busty figure nila. Gusto kong lahat kayo ay manatiling kasama ni Mr. De La Cruz hanggang sa mahanap niya ang kotse na kailangan niya. Inutusan ni Oliver ang mga may sexing damit na sumama kay Charles nang makita niya mismo ang malikot na pag-iisip ng binata. Oo, Mr. Sandwich. Walang pagdadalawang isip, ang mga sales assistant ay sumama kay Charles at nagsimulang tumugon sa mga pangangailangan ng binata. Hindi na napigilan ni Charles na manatiling kalmado nang ang isa sa mga sales assistant ay nag-serve sa kanya ng isang baso ng tsaa sa isang bonggang paraan. Ginoo. De La Cruz, kailangan mo bang i-massage ko ang likod mo? Ginoo. De La Cruz, ipaubaya mo sa akin ang mga balikat mo. Habang patuloy silang nag-aalok ng lahat ng uri ng karagdagang serbisyo para purihin ang binata, hindi maiwasan ni Charles na magtaka kung pumunta ba siya sa isang spa sa halip na isang dealership ng kotse ng Lamborghini. Banal na Molly. Hindi ako bibili ng nakakatakot na Maserati kung alam ko ang malawak na serbisyong makukuha rito. Nanatili siyang nakaupo habang ang mga sales assistant ay patuloy na naghahain sa kanya ng kanyang baso ng tsaa, pinapanatili siyang nalulugod sa pamamagitan ng isang napakagandang massage session na katumbas ng pinakamagandang spa ng Jade Borough. Ginoo. De La Cruz, narito ang mga pinakabagong modelo ng mga sports car na mayroon kami. Mayroon kaming ilang globally limited edition na mga sports car. Isang hakbang na lang para maging may-ari ka ng eksklusibong kotse sa Chania. Limitadong edisyon sa buong mundo. Sumagot si Charles na may kasiyahang tango nang masulyapan ang mga nabanggit na limitadong edisyong sasakyan sa paligid niya. Natuwa siya sa kakaiba at makinis na mga disenyo. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagsasaalang-alang, nagtanong siya, magkano ang magagastos sa akin? Bilang tugon sa tanong ni Charles, sinimulan ni Audrey na ipakilala ang mga kakaibang sasakyan sa binata, sigurado akong wala kang hindi kayang bayaran. Ang pinakamurang ay nagkakahalaga lamang sa iyo ng higit sa 30 milyon, habang ang nasa gitna ay nagkakahalaga lamang sa iyo ng higit sa 50 milyon. Muntik nang mahulog si Charles sa sopa nang marinig ang presyo ng mga sasakyang iyon. Ito ay hindi ko kayang bayaran. Pinaglaloloko mo ba ako? Mukha ba akong 50 milyon kung wala man lang 5 milyon sa account ko? Ang aking Maserati ay isang refurbished na kotse mula sa ibang tao. Ang napakarilag na mga sales assistant na ito ang tanging dahilan kung bakit ko ito dinala sa akin. Ito ay isang bagay na kailangan kong itama sa kanila. Nang maisip niya ang kanyang mga iniisip, nagtanong siya, paano ang mga naroon? Natatakot ako na ang mga iyon ay hindi angkop para sa isang taong tulad mo, Mr. De La Cruz. Ang mga iyon ay nagkakahalaga lamang ng higit sa 8 milyon, sagot niya sa isang malambing na tono nang marinig niya si Charles na nagtatanong tungkol sa presyo ng mga mababang sports car. Hindi babagay ang mga iyon para sa isang taong kasing husay ko. Halika ulit. Gaano ako ka-accomplish sa lawak na hindi ko alam na ako ay isang marangal na figure. Higit sa 8 milyon. Diyos ko. Isa pa, kaya ba niyang itigil ang pagpaparinig na parang hindi big deal ang 8 milyon? Ipinapahiwatig ba niya na maaari siyang bumili ng isa kung gusto niya? Naikuyom ni Charles ang kanyang mga kamao sa pagtatangkang manatiling kalmado. Tinanong niya, mayroon bang anumang mas murang alternatibong magagamit? Yes, natarante si Audrey at nauutol nang marinig si Charles. Ilang segundo pagkatapos niyang bumalik sa kanyang katinoan, nagtanong siya upang matiyak na hindi niya narinig ang mga bagay. Ang mga pinakamurang ay nagkakahalaga sa iyo ng higit sa 2 milyon, ngunit sigurado ka ba na ito ay mabuti dahil ang mga iyon ay mga lumang modelo? Ha! Ang mga pinakamurang ay gagastos din sa akin ng higit sa 2 milyon. Si Charles ay nasa bingit ng pagkawala ng kanyang isip. Sumeryoso ang mukha niya dahil 1 milyon lang ang ginagastos niya sa kabila ng pagiging tagapagmana ng isang medyo mayamang pamilya.
Alam niyang hindi niya kayang ipahiya ang kanyang sarili matapos na mataas ang tingin ng mga tauhan ng car dealership. Tumikim siya at inihayag sa pananahimik na boses, kung ganoon nga, ikuha mo sa akin ang pinakamurang sasakyan na iaalok ng tindahan. Sigurado ka bang ayos lang, Mr. De La Cruz? Hindi ba't sobrang kahihiyan para sa isang taong tulad mo? Isa lang ito sa mga pagtatangka kung manatiling mapagpakumbaba. Hindi talaga natin dapat ipagmalaki ang ating tagumpay at kayamanan sa harap ng iba. Pinatunog ito ni Charles na parang ito ang tamang gawin. Oo, Mr. De La Cruz. Iba ang nasa isip ng mapagpanggap na si Audrey nang iparinig niya ito na para bang siya ang may kasalanan sa maling pag-unawa sa intensyon ni Charles. Ha? Paano ka dapat manatiling low profile sa isang sports car na karapat-dapat sa 2 freaking milyon? Kung talagang sinusubukan mong mamuhay ng mapagkumbaba, bakit hindi mo kunin ang iyong sarili ng electric scooter? Ginoo. De La Cruz, sundan mo ako. Nang naisip niyang ituro kay Charles ang daan patungo sa ibang showroom, sa wakas ay pumasok si Justin sa tindahan. Napatigil si Audrey sa presensya niya at nagsimulang magkomento na kunot ang mukha, ang baho niya. Sino ang nagpapasok sa kanya? Bilasan mo at ilabas mo siya sa tindahan. Ano ang dapat nating gawin kung mabalisa siya kay Mr. De La Cruz? Walang paraan na pinahihintulutan namin ang isang taong mas mababa sa kanya na sumama sa amin sa showroom kapag wala siyang iba kundi isang electric scooter. Bukod dito, mayroon kaming mahalagang bisita na kasama namin ngayon. Pabayaan mo na lang siya hanggang sa dumating ang mga pulis. Sigurado akong malapit na silang dumating. Inutusan ni Oliver ang sales assistant na huwag pansinin si Justin. Hindi na niya hinintay kung may lakas ng loob na hamanin sila ng kawawang dumi kapag siya ang wala sa lugar. Napatawa si Justin at sinabing, alam mo ba? Hindi ako sigurado kung dadalhin ako ng mga pulis sa kustodiya, ngunit sigurado akong tuturuan ka ni Harrison ng leksyon sa sandaling narito siya. Alam niyang nauna nang ipinaalam ni Harrison sa staff ng car dealership ang pagdating niya nang marinig niyang tinutugunan nila ang binata gamit ang apelyido nito. Sad to say, maling lalaki ang nakuha nila na may katulad na apelyido. Ang masama pa nito, hindi sila tumitigil sa paghabol kay Justin palabas ng car dealership at tumawag pa nga sila ng mga pulis para kunin siya sa kustodiya. Sigurado si Justin na muling luluhod si Harrison kung alam ni Harrison ang mga bagay na pinagkakaabalahan ng kanyang mga tauhan. Wow! Malay mo pala na ang may-ari ng tindahan ay walang iba kundi ang marangal na Harrison, ha? Naisip ni Oliver na sayang ang oras na seryosohin si Justin dahil nahanap na ni Charles ang kotse na kailangan niya. Pagbalik ni Charles, sumugod si Oliver at binati, Mr. De La Cruz, nahanap mo na ba ang kotse na kailangan mo? Kabanata 44 ang maling tao. Natutuwa sa kung gaano kakumbabo ang kinikilos ni Oliver, tumugon siya ng tumango at sinagot ang kanyang dibdib na lumubog, oo. Nagpatuloy si Oliver sa usapan na para bang siya ay alipin ng binata. Pwede ko bang malaman ang modelo ng kotse na binibili mo? Isa ba ito sa mga globally limited edition na kotse? Nauna si Audrey kay Charles at sumagot sa ngalan niya, hindi. Nakuha ni G. De La Cruz ang kanyang sarili ang pinakamurang sports car na iniaalok namin sa pagtatangkang mamuhay ng isang mapagpakumbabang pamumuhay. Yung may halagang 2 milyon. Mr. De La Cruz, kasalukuyan kaming nagkakaroon ng promosyon na buy one free one. Dahil bibili ka ng sports car na nagkakahalaga ng 2 milyon, bibigyan ka namin ng isa pang kotse na may katulad na halaga. Bilang kahalili, maaari kang magpasyang bumili ng kotse na magkakahalaga ng 4 na milyon sa presyong 2 milyon. Tanong ni Charles, ha? Bakit wala akong narinig na ganoong promosyon? Ito ang unang araw ng isang eksklusibong kaganapan. May ginawa si Oliver para maitago sa dilim ang binata. Sa totoo lang, walang ganoong promosyon. Ito ay isang bagay na naisip niya upang pasayahin ang mahalagang panauhin ni Harrison. Kaya naman, hindi niya napigil ang mapawisan ng maisip ang posibleng pagkawala dahil sa pabor na dapat niyang gawin para sa binata. Kung ganoon nga ang kaso, kukuha ako ng isang sports car na gagasto sa akin ng 4 na milyon. Iniisip ni Charles na ito ay isang ganap na pagnanakaw at ganap na binaliwala ang kanyang mga naunang salita tungkol sa pamumuhay ng isang mapagpakumbabang pamumuhay. Kung mayroon akong higit sa 50 milyon upang bilhin ang nakakatakot na globally limited edition na sports car, hindi ako magdadalawang isip na dalhin iyon pa uwi sa akin.
Oo naman, magpapadala ako ng isang tao upang ihanda ang lahat ng sabay-sabay. Lumingon si Oliver at inutusan si Audrey, tumigil ka sa pagtayo at irehistro ang sasakyan na kailangan ni Mr. De La Cruz. Yumuko siya at ibinulong ang tanong niya, Mr. Sandwith, bakit hindi ko narinig ang promosyon na iyon? Tinaman siya ng tingin ni Oliver. Hindi ba halata? Ito ay isang bagay lamang na ginawa ko upang mambola itong mahalagang bisita natin. Magmadali at ayusin ang lahat. Siya ay isang taong lubos na pinapahalagahan ng amo. Siguraduhin walang mangyayaring masama, kung hindi, ipapakain kita sa mga isda sa Golden River. Ginoo. Sandwith, parang hindi talaga siya ang totoong deal. Nakatagpo siya ng hindi mabilang na katulad ng mga customer mula sa isang medyo mayamang pamilya tulad ni Charles. Karamihan sa kanila ay naroon upang makuha ang pinakamurang sasakyan na iniaalok ng tindahan upang matupad ang kanilang pagmamalaki. Kailangan mong itago yan sa sarili mo. Sino pa kaya ito bukod sa kanya? You're not trying to tell me yung lalaking naka-electric scooter yung hinahanap natin, di ba? Glaring at her after his rhetorical question, he urged, bakit wala pa ang mga pulis dito? Tingnan ang mga ito at tingnan kung nasa malapit sila. Alisin mo sa paningin ko ang bakla na ito sa lalong madaling panahon. Nagalit si Oliver sa presensya ni Justin sa showroom, naisip niya na ito ay isang kahihiyan sa naturang high-end na tindahan. Maaaring ituring ng iba na ang kanilang tindahan ay isang second-rate na dealership ng kotse o isang bagay na kasama ni Justin sa tindahan. Oo, Mr. Sandwith. Hindi niya pinansin si Justin at bumalik sa tabi ni Charles na may mapagpanggap ng ngiti. Ginoo. De La Cruz, sumama ka sa akin. Nang sumama siya sa kanya sa showroom para sa mga sports car na may halagang 4 na milyon, nakahanap siya ng angkop sa loob ng ilang minuto. Nang isasara na nila ang deal, nakatanggap si Oliver ng tawag mula kay Harrison. Dahil dito, tumalsik siya sa kanyang kinauupuan nang humigop na naman siya ng tsaa. Kahalip na titigan si Justin, bigla siyang yumuko at binati ang lalaki sa kabilang dulo, "Hello, boss. Kumusta na? Nakarating na ba si Mr. De La Cruz sa tindahan?" Hiniling ni Harrison na tiyaking maayos ang lahat. "Oo, boss." Lumingon si Oliver at sumilip kay Charles, siniguro ang lalaki sa kabilang dulo na nakangiti, "Mr. Nahanap na ni De La Cruz ang perpektong kotse na kailangan niya. Sa kasalukuyan, nasa kalagitnaan tayo ng pagsasara ng deal." Nagulat sa sagot ni Oliver, nagtanong si Harrison, "Seryoso ka ba? Anong kotse ang napili niya?" Noong una, bibilhin sana niya ang isa na magagastos sa kanya ng higit sa 2 milyon, ngunit inalok ko siya ng isang bagay na may mas mataas na halaga dahil isa siyang mahalagang bisita sa iyo. Kahuli, tinanggap niya ang alok at bumili ng kotse na halos 4 na milyon. Naisip ni Oliver na pupurihin siya ni Harrison para sa isang mahusay na trabaho. Sa kanyang pagtataka, nagtanong si Harrison na parang may mali, "Seryoso ka bang sinasabi sa akin na pumayag siyang tanggapin ang alok?" Nang hindi namamalayan na may kakaibang nangyayari, inulit ni Oliver ang sarili sa pag-asam ng papuri ni Harrison. Oo, bumili siya ng kotse na nagkakahalaga ng halos 4 na milyon. Hindi ba maganda ang nagawa ko, boss? Isang sports car na nagkakahalaga sa kanya ng higit sa 4 na milyon. Hindi makapaniwala si Harrison dahil walang paraan na itutuon ni Ozure ang kanyang mga mata sa isang bagay na kasing mura kapag madali niyang makuha ang pagmamay-ari ng car dealership. Kaagad pagkatapos niyang malaman na may mali, itinuro niya sa isang mahigpit na tono, "Gusto kong sabihin mo sa akin ang pangalan ng tinatawag na Mr. De La Cruz sa showroom." "Anong problema, boss?" Nag-ulo ang isip ni Oliver dahil sa biglang pagbabago ng ugali ni Harrison. "Umalis ka na lang at itigil mo na ang pagtatanong." Tumugod si Oliver para tingnan ang pangalan ni Charles gaya ng itinuro sa halip na suwian si Harrison. Tinigawan ni Oliver ang sales assistant, "Ibigay mo sa akin ang purchase agreement." "Ha? Anong problema, Mr. Sandwith?" Sa sandaling dinala niya sa kanya ang kasunduan, hinailan niya ang pangalan ng binata, Charles pala. "Charles Goldberg, boss. Charles. Charles Goldberg." Si Harrison ay umikot sa isang walang katapusang loop ng kawalan ng pag-asa sa anunsyo ang mga nasa showroom ay nakakuha ng maling tao. "Boss, sinasabi mo ba sa akin na maling tao ang pakikitungo natin?" Nawala ang kulay sa mukha ni Oliver. Pinagpawisan siya ng malamig sa isiping maling tao ang kanilang pakikitungo. "Wala ka lang talaga. What the hell?
Hindi mo ba alam na maling tao ang nakuha mo? Why the hell did you made him such a lucrative offer when I don't even know who this Charles Goldberg is? Kung tatatakan mo ang deal sa kanya, pananagutin kita sa natamo na pagkalugi. Kaagad pagkatapos ibaba ni Harrison ang tawag, na blanko ang isip ni Oliver nang bumigay ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Diyos ko! Tapos na ako para akong nakagawa ng matinding pagkakamali. Bukod sa pagkakasala kay Harrison, kailangan kong tiisin ang pagkawala ng deal na iyon. Minsang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip na magbayad para sa pagkawala ng tindahan, sumugod siya sa direksyon ni Charles at sumigaw, "Hold it right there." Tinatawag namin ang lahat. Kabanata 45 ang tunay na Mr. De La Cruz. Anong problema, Mr. Sandwich? Tanong ng hindi kapani-paniwalang sexing sales assistant na nabigla sa kanyang biglaang pag-ungol. Lumingon siya sa kanyang balikat at nakita kung gaano kapatla si Oliver. Kakapirma lang ng customer sa kasunduan. Periin mo. Hinawakan ni Oliver ang kasunduan sa pagbili ng sasakyan at pinunit ito. Ang kontratang ito ay hindi wasto. Bakit ganon? Napabuntong hininga si Charles at nagtanong, ano ang nangyayari? Akala ko sabi mo may ongoing promotion ka. Kung bibili ako ng kotse, maaari kong makuha ang susunod na libre o pumili ng sports car na nagkakahalaga ng 4 na milyon. Ngayong binayaran ko na, sinasabi mo sa akin na invalid ang kontrata. Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na lilam ng lila sa galit. Pumayag na akong makipagkita sa isang sexy na binibini ngayong gabi para sumakay sa bago kong 4 na milyong sports car, at ngayon sasabihin mong invalid ang kontrata. Ano ang sasabihin ko sa aking kadate kung gayon? Tatanggihan niya lang akong samahan. Sigurado ako dyan. Kinansela ang buy one get one free promotion. Isa itong bug sa aming system. Bilang isang paraan ng kompensasyon, kung interesado ka pa ring bilhin ang kotseng ito, maaari akong mag-alok sa iyo ng 1,000 shopping voucher, sagot ni Oliver na may kasamang panunuya. Hindi na siya nag-abalang magpakita ng respeto sa binata. Sa katunayan, pinipigilan niya ang pagnanais na sampelan si Charles dahil sa pagkakaroon ng katulad na apelyido. Paano mo ito kanselahin ayon sa gusto mo? Joke ba ito? Tanong ni Charles, napahawak ang kanyang panga sa galit. Mukha ba akong kailangan ng 1,000 voucher? The asterisk N8. Hindi ko kakayanin ang isa pang 2 milyon. Sa pag-iisip kung paano mapupunta ang date niya sa ibang lalaki ngayong gabi, namumuo ang galit sa kanyang mga ugat habang nilalabanan niya ang pagnanasang bigyan si Oliver ng isang mahigpit na sampal. Tigilan mo na ang pagbubuga ng kalokohan. It's either bibili ka kung kaya mo. Kung hindi, lumabas ka na. Kawakas ay ipinakita ni Oliver ang kanyang tunay na kulay, at tumanggi siyang mag-aksaya pa ng oras sa binatang ito. Hindi na kailangang maging magalang kay Charles, dahil hindi siya ang big shot na sinasabi ng superior ni Oliver. Anong klaseng ugali ito? Bulalas ni Charles. Naiinis niyang hinampes ang mesa at tumahol, nasaan ang superior mo? Gusto kong makausap ang superior mo. Walang oras sa iyo ang superior ko. Isang dismissive wave ang ibinigay ni Oliver. Kung siya ay mag-abala, hilingin sa security guard na ay escort siya. Lahat tama. Mayroon kang ilang lakas ng loob, ha? Maghintay ka. Nagbabala si Charles, na nanginginig ang kanyang panga sa galit. Pagkasabi noon, umikot siya at padabog na lumabas ng tindahan, galit na umaagos sa kanya na parang lava. Matapos mawala ang 4 na milyong bagong kotse at ang kadate niya ngayong gabi, muntik na siyang itapon ng security guard sa labas ng tindahan. Walang paraan na hahayaan niyang mag-slide ito. Ano ba naman yan? Hindi mo ba kilala ang may-ari nitong tindahan? Hindi ako makapaniwalang maglakas loob kang gumawa ng kaguluhan sa tindahan ni Mr. Seymour. May death wish ka ba? Napangisi si Oliver sa babala ng binata at hindi na siya binayaran. Si Harrison ang pinakamalupit na tao sa buong Jadeboro. Ang sino mang may lakas ng loob na gumawa ng gulo sa kanyang tindahan ay tadterin at ipapakain sa mga isda sa Golden River. Ginoo. Sandwich, anong nangyayari? Ang mga katulong sa pagbebenta na kakaunti ang damit ay agad na nagtipon sa paligid ni Oliver nang mausisa nang makalabas si Charles. Kung tutuusin, ilang saglit pa lang ay nililigawan na niya ang binatang iyon ngunit nauwi sa pagiging masungit sa kanya. Ano pa? Maling tao ang nakuha ko. The asterisk N8, galit na pagmumura ni Oliver. Hindi siya ang big shot na sinasabi ni boss. Ano?
Maling tao ang nakuha mo. Natigilan sa gulat ang walang laman na ulo ng mga sales assistant. Pero kami na lang. Nag-aalangan silang umalis. Upang mapasaya si Charles, pinahintulutan nila siyang samantalahin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsuko sa kanyang mga pagsulong. Napagkasundoan pa nilang sumama sa kanya sa hapunan, at ngayon ay sinasabi sa kanila ni Oliver na maling tao ang kanilang nakuha. Mag-cut na tayo at maghintay sa pasukan ng tindahan. Dahil hindi ang taong iyon ang lalaking hinihintay natin, ibig sabihin hindi pa dumarating ang tunay na Mr. De La Cruz. Naiinip na iwinagayway ni Oliver ang kanyang mga kamay. Ito na ang huling pagkakataon ko na pagsilbihan ang tunay na Mr. De La Cruz ng maayos para mabawi ko ang pagkakamali ko. Isang mariin na tango ang ibinigay niya para pasiglahin ang sarili. Tsaka sipin mo yung brat na sumakay ng electric scooter. Huwag siyang manatili rito at ipagsapalaran na masaktan si Mr. De La Cruz, utos ni Oliver. Siya ay galit na, at ang makitang si Justin na nakahiga sa sopa sa kanyang tindahan ay nagpalaki ng kanyang galit. Sino ba ang walang hiyang tanga na tumangging umalis sa aming tindahan? Dapat ay narito na ang pulis sa lalong madaling panahon, komento ng isang sales assistant na binaril si Justin ng masamang tingin. Walang paraan na ibababa niya ang kanyang pride para pagsilbihan ang customer na ito. Tingnan mo ang lalaking iyon na may suot na electric scooter at mga sira-sirang damit. Malinaw, siya ay dumi mahirap. Siguradong mabaho siya. Biglang nagring ang phone ni Justin na bumasag sa katahimikan. Hinugot niya ito para ipakita ang isang lumang telepono na sikat ilang dekada na ang nakalipas. Ito ay literal na sapat na malakas para sa isa ay pumutok ng mga walnut. Lalong tumindi ang panghahamak ng mga sales assistant na nilagyan ng flawless curves nang makita nila ang kanyang telepono. Kamusta? Mahinahong sinagot ni Justin ang tawag. Ginoo. De La Cruz, nakarating ka na ba sa tindahan ko? Maingat na tanong ni Harrison. Oo. Dumating na ako, ang mahinahong tugon ni Justin. Pagkarating, sinubukan akong paalisan ng security guard mo. Ano? Nanghina ang mga paa ni Harrison sa sagot niya. Naririnig ni Justin ang nanginginig niyang boses sa kabilang linya na nagtatanong, Mr. De La Cruz, sinong may gawa niyan sayo? Kukuha ako ng bubugbog sa kanya at magpapakain sa mga isda sa Golden River. Si Justin De La Cruz ay Azure. Kung ilalabas ni Azure ang kanyang galit, lilipulin niya ang milyon-milyong buhay. Mamamatay talaga ako kapag na-offend ko siya, pati mga empleyado ko. Maging ang pamilyang Blackwood na dating pinakakilalang pamilya sa Jadeboro, ay kinailangang umalis sa Jadeboro matapos siyang masaktan. Bawal silang tumuntong sa lungsod sa buong buhay nila. Alam ni Harrison ang kanyang lugar dahil hindi siya kasing impluwensya o kasing lakas ng pamilya ng Blackwood. Mahalaga ba kung sino ang hindi gumagalang sa akin? Humisi si Justin. Mga empleyado mo sila, Harrison. Nakikinig sila sa mga utos mo. How dare your store deny me entry and ask the security guard to kick me out? Malamig ang boses niya pero nagbabanta. Nagtapos siya, mukhang hindi ako karapat-dapat na pumasok sa iyong dealership ng kotse, Harrison. Pakinggan ang aking paliwanag, Mr. De La Cruz, pakiusap ni Harrison, halos bumigay ang kanyang mga binti. Sorry talaga. Ako ang may kasalanan sa hindi pagdidisiplina ng mabuti sa mga empleyado ko. Mangyaring huwag magalit. Pupunta ako ngayon upang humingi ng tawad sa iyo sa aking mga tuhod. Hindi na kailangan yan. Dahil hindi ako karapat-dapat na pumasok sa tindahan mo, wala akong bibilhin dito. Pagkasabi noon, pinutol ni Justin ang linya ng walang pag-aalinlangan at umalis. Saktong pagtayo niya, tumunog ang telepono ni Oliver. Ting-sing, sing-sing. Ting-sing, sing-sing. Ang nakakagulat na ringtone ay nagpagulat sa lahat. Tumigil si Oliver sa pagtitig kay Justin at sumulyap sa phone niya. Halos mabitawan niya ang kanyang telepono sa takot sa caller ID na lumabas sa screen. Kamusta, boss? Maingat niyang sinagot ang tawag.